next nating pag-uusapan ay si Miss Stacy Gabriel. Ano ang kulang sa babaeng napakagandang ito? Alam mo, hindi na natin pag-uusapan with regards to facial beauty. Alam mo, very charming si ano no? If me, kaya ako nga siya sentimental favorite kasi gusto ko talaga yung mga girls na very charming. Yung wala pang ginagawa pero parang nakuha mo na yung loob niya, no? Nakuha na yung loob niya. Ganun si Stacy, no? And then, of course, production. I think yung team niya talaga is very well prepared for the coming competition. Minimension naman niya yan, no? Na talagang may mga nakahanda na siyang pasabog. Anong kulang kay Stacy? Alam natin na sa height yung part na kulang kay Stacy, no? And coming from this kind of competition na may kahawig siya, medyo hawig siya ni Tyra Valencia, na mas matangkad sa kanya at 5'9", I think Stacy has to step up her performance, no, her pasarela. Kailangan doon natin makita yung galing ni Stacy as a performer, 'di ba? Sino mga nakita nating performer, hindi naman ganun katangkaran si Arbony Gabriel ng sobra, pero she performed really well. And Pia also hindi matangkad ng sobra. Imagine the top 5 na kasama ni Pia nung ang liit-liit niya. Si Pia ang pinakamaliit. Andun si Australia, si Flora, si Cocorel, Flora Cocorel ba yun? Si Australia, si Colombia, and of course si Olivia Jordan, mga 5'10 to 5'11 yung mga kasama. Yung height But nila. Pia performed really well, very smooth performance that she gave there. Talagang kay Pia ka talaga mapapatingin, no? And syempre si Demi Lee, na ang kasabayan nun ay si Miss Thailand na sobrang tangkad, no? 'Di ba? Si Punletlap. Maria Punletlap po yung pangalan na yun. Nakalimutan ko yung pangalan ni Thailand. Oo, tsaka si Colombia na kalaban niya si Laura Gonzalez, 'di ba? Kaya kailangan very smooth ang performance ni Stacy performance-wise para walang question. She needs to secure her slot to the Q&A because sa Q&A talagang aariba siya. Aariba talaga si Stacy. There's no doubt about it. Bigyan mo siya ng microphone ngayon, alam natin that she can kill the question and answer portion. So kailangan lang ng smooth performance kasi at the end of the pageant, iisipin talaga ng mga judges yan and the MUPH committee who performed the best from the beginning till the end. Sino talaga yung pinakamagaling. So kumbaga cumulative order yan, no? So kailangan si Stacy, she checks all the boxes. Aminado naman siya na hindi ganun ka smooth yung pasarela niya nung binibining Pilipinas. So dapat ayusin nila yung portion na yun sa kanya. So yun ang kailangan yun ang kailangan pagtuunan ng pansin ni Stacy. Ano bang bibigay nating gamot kay Stacy? Naku, parang wala akong mabigay kay Stacy, no? Yung pampakalma. Oo, pampakalma. Bigyan nyo na lang ng Alprazolam yan para ng konti. Aray ko, hindi ka pinaya. Oy, wala kang binigay na gamot kay Tara. Oy, meron, Memantin, sabi ko. Ay, oo nga pala, sorry. Grabe yung gamutan, hindi ba nakakaloka? Bagong segment po ito talaga. Resetahan Aray ko. Ayan. Ay, nako po. Hello, yung Tot Fairy ko. Tot Fairy, may kasantuaso na hello from US. Thank you po. Sabi, next, pag-usapan, anong kulang Alexi May Brooks? Alexi May Brooks. Ito, kagaya to ni Stacy, no? Kailangan natin medyo pakalmahin ng kaunti si Alexi May Brooks, no? I don't think there is something that she needs more, no, sa competition. Bakit siya naging malakas na pangalan? Number one, facially stunning beauty, no? Woman of color. Imagine na halintulad na siya agad kay Sozy Bini. What an incredible comment from people na Miss Universe 2019 agad yung nilevel up sa kanya. She's just a newbie in the pageant industry. Tapos, aside from the beauty, relatability. Masyadong makamasa yung storya niya, no?
from the probinsyana girl, naging scholar siya, napadala niya yung sarili niya sa Amerika, and then she focused on the sports side, no? She already represented the country internationally with regards sa SEA Games. Sa SEA Games, di ba? So, andun yung relatability niya. At number 3, authenticity. Very authentic si Alexi May Brooks, no? Ang kagaya ng gustong ipakita ni Michelle D, she wanted also to be gusto niya na i-break yung stereotype, no? At yung parang prototype ng mga Miss Universe na ganda-ganda. Yes. Si Alexi hindi, no? And number 4, totally iba talaga siya. Iba yung atake niya, iba. Oo. At number 4, talagang ang lakas ng stage presence ni Alexi May Brooks, no? Ang nakakatakot dito, as kunyari ako yung kalaban niya, talagang ang hinahanap kasi ng JKN era ngayon ay yung stage presence, no? So, yung stage presence ni Alexi ay isa sa mga aabangan natin pagdating ng competition, no? Ang kailangan lang ni Stacey is to calm down a bit. I've seen her Q&A, yung kasama niya si Nicole Cordobes at si Rabia. Hindi masyadong na-emphasize yung mga specific details nung answers niya kasi tuloy-tuloy lang throw ng answers salita. Kailangan maging kagaya siya ni Pia who knows how to answer little by little, no? Pero naiintindihan yung yung chunk, yung core nung sinasabi niya. So kailangan tone down a bit, calm down a bit. Of course, including her fans, medyo kalma lang ng konti, guys. Napakagaling ng inyong representative sa Iloilo. So, let's see what she has to in store. No? Gaya ng lagi natin sinasabi, ang pinaka-importante, yung coronation night. So, doon natin ibuhos ng todo yung ang energy nyo for Alexi. So, ayan. Estrogen, wag naman ganun. Babaeng-babae naman ang itsura ni Alexi. Wag naman estrogen ang ibigay sa Grabe kayo kay Alexi. Wag ganun. Bigyan na lang natin siya ng isa pang pampakalma, no? Bigyan natin siya ng Rivotril. Ayan, pampakalma. Oo. Oo. Para mag-slow down a bit ng konti pag sumasagot sa Q&A. Pero the girl can talk. She's beautiful. I'm so excited kung anong pwede ipakita ni Alexi. At sobrang excited ako mamaya pag lumabas na si Alexi, si Atisa. Parang mababaliw ata ako mamaya pag nagsabay-sabay sila sa stage. Oh. Ayan. Eto, Michael Perendo, mamaya sasagutin niya ni Doc Sed, ha, yung tanong mo na yan. Pero tapusin muna namin yung topic namin. Ang dami mong tanong, Michael Perendo. Thank you so much. Aray ko, natatawa talaga ako sa mga comment dito. Mga siraulo din talaga itong mga grabe naman yung estrogen, guys. Hindi siya mukhang lalaki. Babae ang itsura ni Alex. Babae kayo yung itsura niya. Yung iba nga may ayan, si Alexi May Brooks. Next, dito lang ako makapag-concentrate sa mga comment niya, mga kayo.